Hey everyone! Ako po si Mommy Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew a pair of twins way back 2019, and this is my solo parenting journey. Sa maniwala kayo't sa hindi, eto yung kauna-unahang beses na natry naming mag-food panda. Yes po, opo, this was the first time ever na natry naming mag-order sa food panda. Paulit-ulit. So for context, hindi kasi naabot ang food panda dun sa dati naming tinitirhan. Parang recently na din kasi nagka-food panda dito. Nung pandemic lang kung hindi ako nagkakamali. At yun nga, hindi siya naabot dun sa dati naming tinitirhan kasi medyo out of the way siya. But that was before. Naabot na sila dun ngayon. Maybe because dumadami na din yung mga nagdi-deliver ng food panda. Anyway, nung lumipat kami dun sa bahay ng parents ko, mas lalo namang hindi naabot ang food panda dun kasi medyo malayo talaga siya from the city proper. Actually, it was the last barangay kung palabas ka ng Iligan, papuntang Cagayan de Oro. Saya yarn? Where's Isaiah? Isaiah! Let's go eat na! May iba namang options gaya ng Maxim. Pero dahil nga malayo siya, medyo mahal na yung delivery fees. Nasa 120 to 130 yata if I remember it correctly. So ang ginagawa namin is naghahanap kami ng mga food establishment sa may malapit na nag-o-offer ng delivery. Meron doon nasa mga 15 to 20 pesos na yung mga delivery fees kaya medyo nakakatipid-tipid ng konti. Yun nga lang, hindi ganun kadami yung options. So kung ano lang yung available, yun lang ang pwede mong orderin. Kaya nung lumipat kami dito ay medyo na-excite ang mga bagets kasi meron na nga daw food panda dito. Kaya medyo madami na silang options. Problema na lang talaga pambili. So, bale, wala kaming ulam for lunch that time, kaya naisipan naming mag-pizza. Parang ano na din, moving in celebration, ganun. This was from Alberto's Pizza. Parang sila na din kasi yung nagiging number 1 option kapag nag-crave kami ng pizza. Dahil nga affordable at saka masarap din naman. Alberto's Pizza, bikini men, charis. By the way, hindi talaga kami ma-soft drinks. Kasi aside sa hindi talaga nakakabuti sa katawan ng soda, mahal pa. Charis. Kaya minsan lang talaga sila makapag-soft drinks. Pero ewan ko lang sa school. Baka mamaya babawal-bawal ako dito. Tapos nasa-soft drinks naman pala sa school. Naku, yari tayo dyan. Pero anyway, lagi ko namang nire-remind. Now, going back to Food Panda. Sabi ko nga, first time namin ito magpa-deliver from them. Kung itatanong nyo kung lagi na ba kami nagpapa-deliver dito, kasi 3 months na din kami dito. Ang sagot, hindi. Walang budget. Siguro mga nasa 2 or 3 times pa lang din. Ewan ko ba, sa hirap ng buhay, yung mga ganitong bagay, nagiging luxury na talaga siya for us. And if I have to be honest, yes, I sometimes feel bad about it. Kasi feeling ko talaga masyado na silang deprived. Kasi syempre, nung andito pa yung daddy nila, medyo nakakaluwag-luwag pa sa buhay. Kaya kahit na anong gustong kainin nila, nakakain nila. Whatever they want, whenever they want. Kaya alam ko, medyo malaking adjustments din talaga yung pinagdaanan nila when we lost their dad. Parang ang dami kasing nagbago. Swerte ko na lang talaga. At parang never ko pa silang narinig na nagreklamo. They've always been grateful and appreciative sa kung ano lang yung kaya kong ibigay. They were never demanding kahit nasabihin pang they used to live a comfortable life as biglang nag 360. Siguro factor din talaga yung pagpapalaki ng daddy nila sa kanila. Kasi dati kahit nasabihin pang we used to live a comfortable life, their daddy was never a spoiler. Oo, never silang tinitipid sa pagkain. Pero pagdating sa ibang bagay, a no is a no. Siguro between the two of us, ako yung mas spoiler. Ako yung mas madaling bumigay. Pero kasi yung daddy nila ang may hawak sa budget. So, nasa kanya yung huling salita. And when he says no, he really means no. Yun ang kinalakihan ng mga bagets. Kaya parang wala akong maalalang instances na nagtantrum sila sa mall kasi may gustong ipabili. Parang never kong na-experience sa kanilang tatlo yun growing up. But even though they were never demanding, I still feel bad. Bilang nanay, hindi naman maiiwasan yun. We always wanted to give our kids everything they want and everything they need. Kaya medyo masakit kapag alam mong may mga bagay kang hindi na puprovide sa kanila. But in 4 years, I have somehow learned to stop beating myself up for that. I have learned not to be too hard on myself. Kasi alam ko naman sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko. Hindi siya makakatulong if I focus on the things that I can provide instead of the things that I can. So bali, instead na mag-focus ako dun sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanila at yung mga bagay na hindi ko nagagawa, I have somehow learned to focus on the things na nagagawa ko at yung mga bagay na kaya kong ibigay. Pero sabi ko nga, I am still a work in progress. There are better days, but there are also bad days. There are still days when the monsters inside my head are loud. There are still days when the thoughts are overwhelming, but during those days, I just pray.
It may sound cliche, but yun po talaga yung totoo. I don't think I would have come this far without the Lord's grace. Now, don't get me wrong, hindi ako relihiyosong tao. Not that there's anything wrong about it, pero hindi talaga ako ganun ka-religious. But I talk to God on a daily basis. Parang siya na yung nagiging sumbungan ko sa lahat-lahat. Kasi most of the time, I feel so alone. Parang wala akong kakampi. But deep in my heart, I know He's with me in this battle. So, ayun lang po. Thank you for watching and I hope to see you on our next vlog. Bye-bye!